Good morning po ang bawat isa, sa bawat isa. Nais ko po kayong batiin ng isang isang mapagpalang araw sa Panginoon. Binigyan naman po tayo ng pagkakataon ng Panginoon upang magpuri, sumamba sa Kanya ngayong araw, this Sunday. Kahit po merong pandemic, kahit po merong napakalakas na bagyo na sumasalanta po sa ating bansa ngayon, hindi po ito dahilan upang hindi po tayo maggalak sa ating Panginoon. Tama po ba, no? Dahil ang sabi po ng Panginoon, "This is the day that the Lord has made, and I will rejoice and be glad in it." No? Kailangan po tayo magalak. Ano lang circumstances ng buhay? Kahit po may bagyo, because meron po tayong Kristo sa puso, no? Meron tayong kagalakan, meron tayong kapayapaan, meron tayong pinagpalang buhay. Patuloy niya pinagpapala po ating buhay. Meron po tayong malusog na pangangatawan, no? Lumalago po ating espiritu. Meron tayong isang pamilyang nagmamahal sa atin. So marami pong bagay na dapat po nating pasalamatan. No? Huwag po tayong tumingin dun sa bagyo, kundi tingnan po natin ang Panginoong Hesus na mas makapangyarihan sa bagyo. Amen po ba? So, tayo po yumuko at manalangin. Salamat o Diyos sa umagang ito. Kami rin naman po ay inyong kinatagpo. Alam ko po, Panginoon, mangungusap po kayo sa bawat puso ngayong umaga, kahit po ito ay nasa video lamang, Panginoon, sa Facebook. Meron po kayong magandang mensahe sa bawat isa. Lord, nais niyo pong makalaya ang bawat isa, Panginoon, sa mga tanikala ng buhay. Nais niyo kaming bigyan ng buhay na kasiyasiya, Panginoon. Nais niyo kaming mabuhay na may kapayapaan at kagalakan. Dahil ito po ang nais nyo sa inyong mga hinirang o God. Salamat o Diyos, at buksan niyo po ang aming mga puso't isipan, ang aming pong puso upang ito po ay umibig, Panginoon. Mawala ang galit at puot, at kami po ay inyong kalugdan para sa inyong kaharian, Panginoon. Kaya salamat o Diyos, binibigay po namin sa inyo ang mataas na papuri, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang nais ko pong ibahagi ngayon ay patungkol sa forgiveness at sa unforgiveness. Ang tao po ay masasabi nating natural instinct. Ang tao po ay kapag nasaktan, ano po ang tendency ng tao? Gumanti, to get even. Nais niyang iparamdam doon sa nakasakit sa kanya, yung sakit din na ginawa niya. At minsan talagang hindi po titigil ang tao hanggat hindi siya nakakabawi, hindi siya nakakasakit din, katulad nung ginawa sa kanya. Ngunit ang payo po sa bawat isa sa atin, tayo po yung magpatawad. At huwag po tayong gumanti. At ang sabi sa Bible, ang Diyos po ang maghihiganti para sa atin. Siguro masabi niyo, patawad, Pastor? Anong klaseng patawad pagkatapos akong saktan, dayain ng aking asawa? Iwan at sumama sa iba kahit ako'y naging tapat? Patawad, napakasakit nun. Maaring sabihin niyo, pinahiram ko yung aking napakalaking pera na aking pinaghirapan, at nung sinisingil ko, nagalit pa sa akin at ngayon nawawala na. Magpatawad. Pinagtataguan ako. Paano ko magpapatawad? Samantalang dinaya ako ng aking kasosyo sa negosyo. Tinakbo yun sa aking pera at nawala na. Pinaghirapan kong salapi. Paano ko makakapagpatawad kung iniwan ako ng mismo aking mga magulang, inabandon na ako? Paano ko makakapagpatawad? Paano ko magpapatawad kung sinismis ako, siniraan ako sa buong barangay, nawala yung aking dangal? Samantalang yung kanyang ipinagkalat, ay hindi naman totoo. Masakit. Pastor, paano ko magpapatawad? Nilait ako ng biyanan ko. Siguro natatawa kayo kapag binabanggit yung biyanan, Bakit kaya gano'n? Maliit pa ako pag binanggit yung biyanan, Anyway, so, libong dahilan po ang ating maaring sabihin kung bakit po tayo nasasaktan, at mahirap po magpatawad. At nandoon pa rin yung bitterness. So, ngayong umaga,
ang nais ko po, ang bawat isa sa atin ay makalaya, no, doon sa unforgiveness. Ang unforgiveness po ay isang bandage. No? Habang nandun tayo sa hindi pagpapatawad, tayo po ay nakatanikala. No? Hindi natin ma-enjoy ang buhay. So, ang ating pong mensahe ngayong umaga ay break free from bondage of unforgiveness. Bakit po natin kailangan magpatawad? Well, unang-una, hindi po tayo patatawarin ng ating Ama nasa langit. Kapag hindi po tayo nagpatawad, no? Do not, no entry sa taas. Kapag hindi po tayo nagpatawad, maliwanag po ito sa salita ng Diyos. Basahin po natin. Matthew 6:14-15. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Ikalawa, kung bakit po tayo kailangan magpatawad, ay magiging baliwala po lahat ng ating gagawin. Magiging baliwala po ang ating lahat ng pag-aalay. Kahit po tayo mag-praise and worship, buong maghapon, kahit po tayo tumugtog, sumayaw, magdumapa, lumuhod, umiyak, na may pagpupuri sa ating bibig, hindi po tayo magiging katanggap-tanggap. Hindi po tatanggapin ng Diyos ang ating pag-aalay. Kahit na po magbigay tayo napakalaking tithes and offering, rejected pa rin yun. Paano ko po nasabi? Kahit na po tayo manalangin, mag-ayuno, baliwala po. Basahin po natin. Matthew 5:23-24. Therefore, if you bring your gift to the altar, and then remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go your way. First, be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. So nakita natin, hindi po tayo maaari mag-alay. Iwan mo natin ang alay, lapitan natin ang ating kapatid, tayo po yung makapag-ayos bago tayo mag-alay. Amen. So, ang hindi nagpapatawad, of course, ay hindi umiibig sa kanyang kapwa. At ang sabi po sa Biblia, ang hindi umiibig sa kanyang kapwa, ay walang saysay ang kanyang ginagawa. Basahin po natin. 1 Corinthians 13:1-3. Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. Ikatlo, kung bakit po natin kailangan magpatawad, ay tayo po ang makakaranas ng lahat ng pain, physical pain, emotional pain, spiritual pain, and even financial pain. Bakit po? May curse ang hindi po pagpapatawad. Nagbigay po ang Panginoon ng isang parable, isang illustration patungkol dun sa parable of the unmerciful servant. Sa istoryang ito, meron pong isang lingkod. Siya po ay nagkautang ng malaki doon sa hari. At tingnan natin kung magkano yung kanyang utang. Basahin po natin. Matthew 18:23-24. Therefore the kingdom of heaven is like a certain king who wanted to settle accounts with his servants. And when he had begun to settle accounts, one was brought to him who owed him 10,000 talents. Magkano po yung kanyang utang? 10,000 talents. Hindi po ito $10,000. In-research ko po ito, ang ibig sabihin po ng 1 talent, isang talento ay 20 taong sahod ng isang laborer. 20 years na pagtatrabaho at yun ang equivalent ng sahod niya. 20 years. Nag-compute ako.
supposing sa ating bansa, no, ang minimum wage ay 537, example, no, working 6 days a week, ang halaga po ng kanyang pagtatrabaho, no, assuming po na hindi siya gubastos, ano, assuming na puro ipon lamang siya, sa 20 years, ang kanya pong kikitain ay 3.093 million pesos. Ano? Yun po ang kikitain ng isang laborer at equivalent po ng 1 talent, no? Working for 20 years. At magkano po utang niya? Ano? 10,000 talents. Ano? So, itong halaga ng 10,000 at 1 talent, yung 1 talent is 3.093 million. Ibig sabihin po, yung 10,000 talents, ang equivalent nun, 30.90 billion pesos. Kaya po bang bayaran ng isang laborer yun? O, ano manggagawa? Hindi po, ano? Ang maiipon lang niya ay maximum of 3 talents, di po ba, ano? Kung sa 20 years ay magkaroon siya ng 20 talent, 1 talent sa 20 years. So kapag nag-retire siya ng 60, ay 3 talents lang ang kanyang may ipon. No? Ang magkano po utang niya? Ang babayaran pa niya ay 9,997 talents, which is impossible na mabayaran. Ano? Ganon din po sa atin. Napakalaki po ang ating utang sa ating Panginoong Yesus. Ano? Nung tayo po'y tinubos, iligtas po tayo sa kapahamakan ng impyerno. Hindi po natin kayang bayaran yon. Imposible. Kahit po yung ating sariling buhay, hindi po sapat dun sa dugo na nabuo sa krus ng Kalbaryo. No? So, napakalaki po ng ating utang sa ating Panginoon. At ano po ang, balik po tayo sa istorya, ano po ang ginawa ng hari? Basahin po natin. Matthew 18:26-27. The servant therefore fell down before him, saying, Master, have patience with me, and I will pay you all. Then the master of that servant was moved with compassion, released him, and forgave him the debt. So dito nakita po natin yung ginawa ng nagkautang sa hari. Nagmakaawa siya, nangakong babayaran niya yung utang na yon, which is impossible. Kaya nagmakaawa po siya, no? Ano po nangyari? Naawa yung hari sa kanya. Ang ginawa ng hari, kinansel yung kanyang utang, which, biro nyo, napakalaking utang, which wala siyang babayaran. Ayan, kung kayo po ang ganong sitwasyon, napakalaki ng inyong utang. 30.9 billion. Kinansel. ano po yung mararamdaman nyo, no? Titingnan nyo yung, talagang tuwa siya, no? Tanong ko po kayo, ano yung naramdaman ninyo nung kinansel ng Panginoon yung kaparusahan para sa atin, para sa inyo? Tayo po ay papunta sa impyerno, Ngunit nung pinatawad tayo ng Panginoon, kinansel ng ating utang, binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos, binigyan po tayo ng karapatang makapasok sa hari ng Diyos. Ano po ang inyong naramdaman? Tanong ko po kayo. Kayo po ba'y nagalak? O wala lang? Of course, tayo po ay magagalak dahil imbis na tayo po pupunta sa impyerno, tayo po ay mapupunta sa kaharian ng Diyos. Tinanggapan niyang bilang kanyang anak. So, kita natin, nung kinansel po yung kanyang utang, hindi siya pinagbayad, ano po ang ginawa ng unmerciful servant? Siya po ba ay nagtatalon? Yay! Praise God! Siya po ba ay nagpunta doon sa mga kapwa niya lingkod at sila ay pinakain? Siya po ay nagalak. Ganun po ba ang ginawa niya? Ano bang ginawa niya po? Ang una niyang ginawa ay hinanap niya yung may utang sa kanya. Hinanap niya po. Basahin po natin. Matthew 18:28.
But the servant went out and found one of his fellow servants who owed him 100 denarii. And he laid on him and took him by the throat, saying, "Pay me what you owe." So bakit niya hinanap? Ano? Upang singilin sa kanyang pagkakautang. Ano? Chinyog pa niya, sinakal pa niya, no? No, very bad. No, very bad ang servant na ito. Pagkatapos niyang patawarin, no, ng hari. Anong ginawa po nung nagkautang sa kanya? Ganun din, humingi din ng tawad na patawarin. Matthew 18:29. So his fellow servant fell down at his feet and begged him, saying, "Have patience with me, and I will pay you all." Ngunit ano po ang ginawa niya? Basahin po natin. Matthew 18:20. And he would not, but he went and threw him into prison till he should pay the debt. Ipinakulong niya hanggang sa makabayad. Grabe. Magkano po yung utang niya? Magkano yung utang po ng nagkautang doon sa unmerciful servant? Sabi po doon ay 100 denarii. Ang 1 denarii ay 1 day's work. Isang araw na pagtatrabaho po yun. So, no, kung sa 100 araw na pagkakautang, base po sa kinumpit nating minimum wage, ay 53,700 lamang po ang utang noong nagkautang sa kanya. Samantalang ang utang niya doon sa hari na hindi siya siningil ay 30.9 billion pesos. Billion. So kita nyo, no, napaka walang puso talaga, unmerciful servant ito pagkatapos niyang patawarin, no? Tayo po ba ay nagpapatawad o may hindi pa pinapatawad ngayong umaga, mga kapatid? Pagkatapos nating patawarin tayo ng Panginoon sa pagkakasala natin, nasalitaan lang po tayo ng masakit, ay kinalimutan na natin yung pagkakaibigan natin sa Kanya. Hindi na natin pinatawad kahit na humingi sa atin ng sorry. Kapag ganun po ang ating attitude, parehas lamang po tayo dun sa unmerciful servant. Binibigay po sa atin ito upang ating tularan. Ating pong maging example sa pagpapatawad. So back to the story, ano po ang ginawa na may mga nakakita doon sa unmerciful servant at nireport sa hari yung kanyang ginawa. Basahin po natin. Matthew 18:31. So when his fellow servants saw that had been done, they were very grieved and came and told their master all that had been done. Kaya ano po ang ginawa ng hari? Pinatawag niya yung unmerciful servant upang bigyan ng parusa. Basahin po natin. Matthew 18:32-33. Then his master, after he had called him, said to him, "You wicked servant, I forgave you all the debt because you begged me. Should you not also have compassion on your fellow servant, just as I had pity on you?" Ano po yung parusa ng hari? Kulong at torture. Pinakulong siya hanggat mabayaran niya, which is impossible. Ibig sabihin, mabubulok talaga siya sa kulungan, which represents impyerno. Matthew 18:34. Then the angry king sent the man to prison to be tortured until he had paid his entire debt. So, ito po ay example or warning din sa atin, Saan po nagsisimula ang hindi pagpapatawad? Nagsisimula po ito sa ating lips, hindi po, Nagsisimula po ang hindi pagpapatawad doon po sa puso. Ano po ang nangyayari sa isang hindi nagpapatawad? Yun yung palagay nyo. Torture sa sarili, Hindi siya makatulog, kaisip, laging nandoon yung kagalit niya sa kanyang isipan, wala siyang kagalakan, irritable, minsan suspicioso. Marami pong impact, negative impact po ang hindi nagpapatawad. Kaya minsan ay pupunta pa siya doon sa mga hindi niya, yung hindi involved doon sa kanyang
problema doon sa isa, no? Ikukwento pa niya upang makahanap ng mga kakampi. Pero napaka-stressful ng ganung buhay. Walang kapayapaan, ligalig. Ayaw po natin maging ganon. Amen po ba? Nais po natin mamuhay ng may kapayapaan, yung walang kagalit. Kaya, yun po ay talagang nakaka-stress ng ganong pamumuhay. Para po bang yung hindi nagpapatawad ay parang sinintensya niya yung kanyang sarili. Na ikulong sa sarili niyang kulungan. At i-torture ang sarili. Parang sinabi niya na hindi kita pa mapapatawad. Kaya ginawa niya, pumasok siya sa sarili niyang kulungan. At ginawa niyang miserable ang kanyang buhay. Miserable po ba ang buhay ng hindi nagpapatawad? Nakita po natin dito sa istoryang ito, Tinorture siya. Pinakulong. Ganon din po ang mangyayari sa hindi nagpapatawad. Ang sabi po ni Nelson Mandela, sabi po dito, resentment or anger is like drinking poison hoping it will kill your enemies. Parang sinasabi niyang hindi nagpapatawad. Gagantihan kita. Papatayin kita. Sabi gano'n. Sabay siya yung inom ng lason. Yung hindi nagpapatawad, siya yung apektado. Magiging miserable. Maaaring sabihin niya, hindi kita patatawarin. Gagawin kong miserable ang iyong buhay for the rest of your life. Pero yung sinasabi niya yun, sa kanya po babalik. Siya yung mamumuhay na miserable for the rest of his life. Nakita po natin sa parable. Amen po ba, mga kapatid? Kaya wag po tayong magkimkim ng galit at hindi patawarin ng isang tao. Meron po kaming kakilala, sila po ay mag-asawa, na mataas ang, sabihin natin ang profesyon, mayaman, ngunit lagi pong nagagalit doon sa mga kasubdivision, lagi po. Napanaginipan nga na aking misis na siya raw ay namatay at walang dumalaw. Ngayon, sila po mag-asawa, may sakit. Yung kanilang mga negosyo nagkalugod-ligod dahil po sa pandemic. Walang kapayapaan. Dahil po may sumpa. Kaya wag po nating tularan. Meron po kaming kapitbahay noon sa Pasig. Nagalit po doon sa kanilang katulong. Siya po ay bumulagta sa galit. Heart attack. Siya po ay namatay. Meron yung pong boss ng aking misis dati, nung nagsisimula pa lang siya sa realty, ganoon din po, nagalit siya doon sa driver ng service vehicle dahil may tripping na late. Nako, nagalit, bumula po yung bibig na stroke. Dead on arrival. So, meron po talagang negative effect yung hindi pagpapatawad, yung pagkimkim ng galit. In the long run, ito po ay sisira sa ating buhay. Kamusta po, kapatid? Maaring sa inyong nanonood ngayon, maaring naandun kayo sa ganung kalagayan, laging stress, laging aligaga, na-develop yung high blood, nagka-ulcer, exhausted, tumaas ang tapresyon, nawala na yung intimacy kay Lord. Nawala na ng gana magbasa ng salita ng Diyos. Kapatid, analyze yourself. Baka lang, maybe ay nandoon kayo sa kalagayan ng hindi pagpapatawad. I-release po natin sa Panginoon. Ang hindi po pagpapatawad, sabi ro, para daw may dala tayong isang sakong patatas. Bit-bit po natin yung kahit saan. At yung patatas na yun, isang araw mabubulok. Yung bit-bit natin yun, meron tayong burden. Hindi burden ito na kailangan ipag-pray, kung hindi kabigatan, na ating pinapasan. Ano pong
ibig sabihin, no, dito, no? Para sa akin, ito po yung bit-bit natin at yung nabubulok. Ano, nakakapinsala po, nabubulok. Nakakapinsala sa ating kalusugan. At nakaka-apekto rin po sa ibang tao, maamoy nila yung bulok. Yung ating hindi pagpapatawad. No? So, praise God. Maaaring sabihin natin sa ating labi, wala na yun, wala na sa akin yun, pinatawad ko na siya eh. Kinalimutan ko na nga yun eh. No? Nasabi na po ba natin yun sa ating mga naging kagalit? Totoo po ba kaya yun sa ating buhay? Ano? Ito po ang isang common, no, sa maraming tao. Nasabi, pinatawad, pero ito po hinihintay niya na magkaroon ng karma yung kagalit niya. Hinihintay niya malugi yung negosyo, o masira yung kanyang health, yung kanyang pamilya, masira ang kanyang ministry, no? So, maaaring sinasabing pinatawad na kita, pero nandun pa rin yung revenge. No? Siguro tayo lahat tayo na-experience yun, ano? Sa galit mo. Ganito sana ang mangyari sa'yo. So, kapag gano'n, hindi pa po tayo talaga nagpapatawad. Kasi hindi natin siya nire-release doon sa consequence, ano? Hindi po tayo ang judge. No? Meron pong Diyos na magbibigay ng hatol kung siya man ay may ginawang kasalanan sa atin. Ano? Ang ating pong sinasabi ng Panginoon ay forgive. Ano po? Kaya alam po ng Diyos yung ating puso kung tayo po ay nagpatawad na. No? Ang nagpatawad ay hindi niya nais na masama ang mangyari doon sa taong kinagalitan niya. Ano? Sabi sa Bible, God cannot be mocked. You will reap what you sow. No? Kaya yun po, kailangan kapag tayo ay nagpatawad, i-release na natin. No? Katulad po ng ginawa ni Joseph. Later on, makikita po natin dito. No? May mga nagpapatawad na sa bibig lamang, ngunit maaari pong magsalita tayo ng mabuti, malumanay, na nangangiti, pero maaari yung nasa loob natin, sa ating puso ay nagagalaiti. Posible po ba yun? Nakangiti tayo pero nagagalaiti ang puso, hindi pa nagpapatawad. Meron po isang kwento, ito po ay parang joke lang. Meron daw isang mag-asawa, away ng away. Talagang kulang na lang magkasakitan. Araw-araw. Isang gabi, siyempre po yung lalaki, malakas ang boses. Nabubulyawan niya yung babae. So, minsan umiyak na rin babae at hindi siya makaganti, isang araw, isang umaga, pagising nila, yung asawa niya nakangiti. Nagtaka yung asawa niya, sabi, bakit ka hindi nakasimangot ngayon? Nakangiti ka nag-aaway tayo. No problem, sabi niya gano'n, Kasi kaya ako nakangiti ngayon, masaya ako. Naglinis kasi ako ng toilet, sabi niya gano'n, naglinis ako ng CR. Oh, anong kinalaman ng CR sa pagiging masaya mo? Tinanong ngayon ng babae na lalaki, oh, tapos ka na ba mag-toothbrush, honey? Sabi niya, paalis na nga ako okay. O bakit? Kasi, yung toothbrush na ginamit mo, pinalinis ko kanina umaga ng toilet bowl. Kita niyo nakangiti, pero ginawa pa lang hindi tama, Joke lang yun, anyway, for illustration. Pero in real life, talagang may mga ganun na kala mo nakangiti, pero hindi pa pala nagpapatawad. Ayan. Nagpatawad na po ba tayong lahat? Baka ginagamit natin yung toothbrush, Praise God. So, nais po ng Panginoon na maalis tayo doon sa torture. Doon sa hindi pagpapatawad. Maalis tayo dun sa unforgiveness. Maalis tayo dun sa kulungan ng unforgiveness. Maalis tayo dun sa pagpapasa ng isang sakong patatas na napakabigat. Nais po ng Panginoon tayo po yung makalaya. Ang sabi sa Bible, if the Son sets you free, you are free indeed. Ano po ang sabi ni Paul? Basahin po natin. Efeso 4:41-32.
Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Mapagpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos, dahil kay Kristo. Kailangan po tayo magpatawad dahil tayo rin po ay pinatawad ng ating Panginoong Yesus. So, ang malaking katanungan, how can I forgive? Paano ako makakapagpatawad? No? Mahirap yata magpatawad. Alam niyo po, kaya hindi makapagpatawad. Normally, ang tao, hindi niya alam kung paano. At hindi niya alam kung paano magsisimulang magpatawad. May mga wrong conceptions po, mga maling pagkaunawa sa forgiveness. Una-una po, forgiveness is not a feeling. Hindi po ito pakiramdam. Maraming nagsasabi, pag umayos na yung pakiramdam ko, kapag okay na, patatawarin ko siya. Alam nyo, kahit tumanda tayo, hindi mangyayari yan. Because feeling is feeling. Hanggat nandun po yung sugat, hindi natin magagawang patawad. Magagawa lang natin magpatawad, it is a decision. Decision to obey God, to forgive, kahit na po masakit sa ating kalooban. Forgiveness, it is a decision. Number 2, forgiveness is not a weakness. It's not a weakness. Marami po kalalakihan, macho. Hindi makapagpatawad dahil yung sa kanilang ginawa, pakiramdam nila ay para silang niyurakan yung pagkalalaki. Lalo na kung kapwa lalaki yung sumakit sa kanya, nagbigay ng kasakitan, ng damdamin, para sa kanya, parang naduduwag siya kapag nagpatawad siya. Sabi ng tao, duwag pa rin, So, alam niyo, on the other hand, ang tunay na matapang. Ang tunay na matapang, yung magpapatawad, yung susupilin yung kanyang pride, yung susupilin yung kanyang emosyon, susupilin ng kanyang karapatan, susupilin ng kanyang kapangyarihan. Yun po ang tunay na matapang. Marami pong bumibilib sa ganung tao. Yun po yung tunay na masasabi nating matapang. Pangatlong misconception, forgiveness is not forgetting. Makikita po natin ito sa istorya ni Joseph, hindi naman niya kinalimutan. In fact, nag-meeting sila, umiyak po talaga siya na sobra. Ayan, Number 4, forgiveness is not reconciliation. Marami pong reconciliation, pinagbati ng referee, ng arbiter. Pero pagkalipas ng mga panahon, andun pa rin, lalo na kung nakagawa ng kasalanan muli, nagpa-flashback yung So, yung forgiveness, it is not a formal reconciliation. Marami pong mag-asawa, nag-reconcile, nagbati sa mga pag-aaway. Ngunit, nung may nagawang kasalanan, yung isang partner, lumalabas po yung listahan. Totoo po ba yun, mga kapatid? Lumalabas, pahabaan po ng listahan. Mas marami kang ginawa sa akin. So, ibig sabihin, hindi pa rin po nakapagpatawad. Dahil, nakalista pa rin. Hindi po niya in-erase, hindi niya dinelete na. Ibig sabihin ko po nung dinelete, hindi niya kinancel na yung utang na yun. O dumaalala niya, pero hindi pa rin niya kinakancel. Sinusumbat pa rin niya. Amen po ba? So, yun, kailangan po na kailangan magpapatawad tayo. It is not a reconciliation. Number 5, forgiveness is not based on apology. Nung sinabi po ba ni Jesus, Father, forgive them for they do not know what they're doing. Humingi po ba ng mga nagpatawad yung mga Pariseo? Yung mga taong Hudyo na nagsabing ipako siya sa krus? Ang pagpapatawad po ay hindi base po sa apology. We should forgive the one who wronged us, even with or without apology. So yan, yun po yung mga maling conception o pagkaunawa, kaya hindi po nagpapatawad ang marami. So ang pagpapatawad po ay isang desisyon,
It is not based on feelings or circumstances, but it is decision to release someone from his debt or liability sa atin. Ito man ay emotional liability o financial o anumang bagay na dapat ay paghigantihan natin. Nire-release po natin siya ng free. Katulad ng ginawa ng hari. Wala na. Cancel debt. Ayan. Kaya po ba natin yon? Praise God, no, sa biyaya ng Panginoon. Now, doon po sa istorya ni Joseph, alam naman po natin, yung ginawa kay Joseph, halos muntik na siyang patay, pinagbili siya, ginawa siyang slave, hanggang siya ay kinulong. Alam niyo, merong karapatan si Joseph na magalit eh. Isipin niya, bakit nangyari sa akin ito? Wala akong kasalanan. Kasalanan ko lang naman eh, paborito ko ng aking ama, no? Pero wala po siyang ginawa. Pero siya po ba ay nagkimkim ng sama ng loob? Pero, nung nakita-kita po sila, hindi pa rin nawala yung sakit. Nandoon kasi po, nagpunta sa isang sulok, umiyak po siya, binuhos niya yung kanyang pain, no? Pero hindi po doon nagtapos, At si Joseph po ay number 2 sa Egypt at that time. Pwede niya pong ipapatay yung mga kapatid niya na umalipas na sa kanya, Anong ginawa niya? Umiyak siya at nagyakapan sila. Tinanggap niya, minahal niya yung mga taong nagpahamak sa kanya, ginawa siyang isang slave, pinagbili, ano po ang naging decision ni Joseph? Basahin po natin. Genesis 50:20-21. But as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring it about as it is this day, to save many people alive. Now therefore do not be afraid. I will provide for you and your little ones. And he comforted them and spoke kindly to them. Kita natin, si Joseph, alam niya kasi, alam niya kung bakit siya dinala ron, sa Egypt. Nais ng Panginoon na mapunta sa Egypt, yun lamang po ang paraan na maging slave siya. And then, ang purpose ni Lord, doon sa Egypt, pararamihin ang mula sa 12, magkakaroon ng 12 tribes, dadami po ang Israelites, at sila po ay dadalhin doon sa Promised Land upang maging isang bansa. Alam na alam po ni Joseph yun, kaya sabi niya, yung ginawa nyo ay, yung evil ay ginawa ng Diyos for good. Kaya hindi po tayo dapat magharit, Naniniwala po ba kayo na lahat po ng nangyari sa atin ay kalooban ng Diyos? Marami nagsasabi, Brad, hindi mo naiintindihan eh. Siya yung nagpasama ng buhay ko. Siya yung dahilan kung bakit naging ganito ang aking buhay. Let me ask you straightforward. Alam po ba ng Panginoon yung ginagawa? Yung nangyari sa atin? Alam ba niya yun? Kung tayo Kristiyano, naniniwala ba kayo mahal tayo ng Panginoon? Alam ba natin na hinahayaan ng Panginoon yun para sa ating kabutihan? Of course. Lahat po, all things, kaya nga po sabi sa Romans 8:28, all things work together for good for them that love the Lord who are called according to His purpose. Minsan kailangan po tayo turuan ng pag-ibig. Dadalhin po tayo dun sa taong hindi kaibig-ibig. Hindi po tayo matututo ng pag-ibig dun sa taong iniibig na natin. Minsan kailangan po tayo dalhin dun sa istriktong tao. Bakit po? Para matuto tayo ng disiplina. Minsan kailangan pong padaanin tayo sa kakulangan. Bakit po? Para matuto tayo magtiwala sa Diyos at hindi sa tao. Amen po ba, Minsan kailangan po tayo din sa pagsubok. Bakit po? Upang hubugin po ang ating karakter. At ma-increase, ma-develop ang ating faith. So lahat po ng bagay na nangyari po sa atin ay merong layunin ng Diyos. Hindi po ang Diyos na, nangyari sa kanya, nakalimutan ko, nakaligtaan ko. Hindi po. Lahat po na nangyari sa atin
ay merong kaalaman po ang Diyos. At sabi nga ni Paul ay kahit na anong pagsubok, hindi tayo mahihiwalay sa pag-ibig. Nothing can separate us from the love of God. So praise God, ano? Sa ating ganang lakas, hindi po natin magagawa ang magpatawad kahit na po ano ang gawin natin, ano? Although ito po ay decision or choice, hindi po natin kaya. Because meron tayong flesh. No? Meron tayong human nature na magre-react sa hindi pagpapatawad. So ano po ang kailangan natin upang makapagpatawad po tayo? Kailangan po natin ng panibagong puso at panibagong espiritu. Basahin po natin. Ezekiel 36:26. And I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. Praise God, ano? Kung hindi po palalambutin ng Diyos ang ating puso, ating espiritu, I tell you, no? Magiging matigas po yung puso nito. So, kaya nga po sabi ng Panginoon, you should be born again, ano? Yung pagiging born again ay pinapanganak sa tubig, which is ang Panginoong Hesus, our living water, at pinapanganak sa Espiritu. Ano? Doon lamang po tayo makapagpatawad kapag binago. We are a new creation. If anyone is in Christ, he is a new creation. Kapag binago na ating buhay, binago na ating puso, bigyan tayo malambot na puso, doon lamang po tayo makapagpatawad. Ibig sabihin po, hindi po ito gawa ng sarili natin. Ito po ay gawa ng Diyos. Ang pagpapatawad, ano? Tinutulungan tayo, empower tayo para po tayo magpatawad. Ayan. So, maaari sabihin, Pastor, masakit talaga, no? Alam niyo po, meron akong isang principle, no? Isang example. Meron daw pong grupo ng mga Amerikano nagpunta rin sa Amazon River. At meron po silang isang ilog na pinuntahan upang hunting ng ducks, ano, yung mga pato. Meron po silang kasamang mga natives. So doon po sa kanilang pag-hunting, meron pong isang lalaki napunta doon sa isang sulok. At doon sa sulok na yun, infested pala ng mga blood-sucking leeches, yung mga linta. Na pag kumagat yan, hinatak mo, meron tutulong dugo. Ano? So, nakagat po siya ng mga marami, ano? Panuorin po natin itong ganitong klaseng video. Calm down! Calm down! Go! Go! Calm down. What is it? What is it? Get it off, Bill. Get it off. Get it off. Why are you going under my shirt? What are you doing? Jesus. Jesus, what? What is it? What is it? What is it? Anybody got a blowtorch? Ayan. So, yung kinagat ng mga linta, ang ginawa niya, pinipilit niya tanggalin, ano? Sabi ng mga villagers, no, don't remove. Relax, no, remove. Stay calm, sabi niya gano'n. So, ginawa ng mga natives, pumunta po sila sa iba't ibang lugar, kumuha po sila ng iba't ibang dahon at mga bunga. Ang ginawa, dinikdik nila, no? So, nung naging medyo nag-liquefy yung substance, ay pinatulot nila sa mga linta. Maya-maya po, naglaglagan yung mga linta. Ano? Nakita ko nga po, yung kalamansi po, isa yun sa pwede pong makapatay ng linta, ano? Yung asin. Ayan. So, ano po ang ibig ko pong sabihin dito sa illustration na to, ano? Kapag ginawa po natin ang pagpapatawad, out of our own strength, mahirapan po tayo. Mag-i-struggle po tayo, no? Kahit sabihin natin, limutin na natin. Ano? Huwag natin pong pipilitin dahil alam niyo po, yung linta pala, kapag pinilit mong tanggalin, magdudugo, and at the same time, mag-iiwan po ng bakterya yon. Kapag hindi po kagad na treat, maaaring ikamatay ng isang tao. So, ganun din po, no? Sa atin, kung nais po nating magpatawad, relax tayo. Hayaan natin yung Lord ang gumamot po sa ating sugat. Ano? Of course, kailangan po nating makipag-reconcile din, ano?
Pero ang gagamot sa ating sugat ay ang Panginoon. Ano po ang sabi sa verse na ito? Matthew 11:28-30. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Praise God. Sino po ang magbibigay sa atin ng rest? Kapayapaan? Ang Panginoong Yesus. Wala pong iba. Kahit po manood tayo ng sine o maglibangan tayo, hindi mawawala yung sakit. Ang Panginoong Yesus lamang po ang makakapagbigay sa atin. Sabi niya, come, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Nandyan po ang Banal na Espiritu. Sabi po, siya ay ating comforter, no? Siya po ay hinabili ng Panginoong Yesus upang tayo bigyan ng comfort sa panahon na tayo po ay nalulumbay, nasaktan. Magduwal po tayo sa Holy Spirit. No? Babad tayo sa kanyang presensya. Mawawala po yung sakit. At andyan po ang salita ng Diyos. Andyan ang salita ng Diyos upang magbigay po sa atin ng encouragement. Si David po, nung po siya tinutugis ni Saul sa mga kuweba, talaga po natatakot siya. But then, siya po ay nagtiwala sa sinasabi ng Panginoon sa mga kanyang salita. Doon sa Old Testament, sumampalataya siya sa Panginoon, nagtiwala siya sa mga pangako ng Panginoon. Kaya nga sabi, David encouraged himself. Kahit na po siya natatakot, in-encourage po siya ng Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng kanyang salita. At sabi rin po sa Hebrews chapter 12, verse 2-3, kapag tayo nasa suffering, look unto Jesus. Tingnan po natin si Jesus, naranasan niya po ang suffering. Lahat, higit pa sa sino mang nabuhay sa mundong ito. Tingnan po natin siya. At sabi po dito sa verse ito ay para daw tayo mabigyan ng encouragement. Pag nakikita natin, nakatuon po tayo kay Jesus, mawawala po yung ating discouragement. Then makikita po natin, binata niya ang mga suffering, but ano po ang nangyari sa kanya? He became humble, even unto death. Ang ginawa sa kanya ng Ama, iniluklok po siya sa kaitaas-taasan ng langit. Ganoon din po sa atin. Ang sabi po ng Panginoon, He who humbles himself will be exalted. Sabi ni Jesus, if I suffered, so you will suffer. Makakatanggap po tayo na minsan mga masasakit. For doing what is good, minsan, Basahin po natin sa verse na ito. Mateo 5:11-12. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig, at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan, na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. So praise God, malaki ang reward doon sa tao nagpapatawad, doon po sa taong kahit sa pinapersecute, siya po ay hindi nagagalit, hindi po siya nag-retaliate. Great is our reward in heaven. Sino po ang nais magkaroon ng reward sa langit? Amen. So, sige, ganoon pala, sige. Kaya sabi ng Panginoon, pasampal ka dito po, pati sa kabila, Kasi, andyan ang Panginoon magdi-defend sa atin. Nais niya na isang humble person, kunin yung ating damit, ibigay pa natin, yung ating alampay ba ang tawag doon? Cloak, So, mga kapatid, nais po sana nawa sa mensaheng ito, ay ma-release tayo doon sa kinakapitan nating bitterness. Doon sa hindi pagpapatawad, release. Kung merong nagkasala sa atin, release him. Huwag tayong magpakulong. Huwag po tayo magpa-torture. Araw-araw. Biro nyo,
And the Lord will fight for us. The Lord will defend us. Amen po ba? So nawa, ang mensahe ito ay nakapagbigay sa atin ng deliverance. No? Kapag susunod, meron pa magkakaroon ng sasakit sa ating kalooban, bigyan natin kay Lord, release natin. Huwag natin pong ganin. Salamat po, Panginoon, kayo po ang Diyos. You are our defender. Yan. Sabi niyo nga po, Panginoon, kayo po ang Ama ng mga ulila at tagapagtanggol ng mga balok. Panginoon, you have shown, O God, in your word na kayo po talaga ay tumutulong, Panginoon. Pinagtatanggol ang mga naapi. Panginoon, kaya po kami po ay natitiwala, O God. You said in your word, in this world, you will have troubles, tribulation. But take it, you have overcome the world. Napagtagumpayan niyo po, Panginoon. Naranasan niyo po ang aming mga maliliit na naranasan. Kaya sabi niyo po sa Hebrews, Panginoon, ay you sympathize with us. Naranasan niyo rin po, Panginoon, O God, kung paano kayo alipustahin, pahirapan, parusahan hanggang sa patayin. Lord, nais po namin na mawala na po, Panginoon, yung mga galit po na ito. Lord, masupil ang aming human nature. Oh God, nais po namin maging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. At naniniwala po kami, Panginoon, dahil po sa itong mensahe, Panginoon, oh God, babaguhin niyo po ang aming buhay, Panginoon. As we, Lord, as we suffer, Panginoon, ito po ay nagiging stepping stone upang kami po ay lumago sa pananampalataya. Salamat, O Diyos, sa mabuting balita. And even, Lord, patuloy kami nananalangin sa bagyong Rolly, Panginoon, at isa pang paparating, O God, na papasok sa Philippine Area of Responsibility. Panginoon, even that, Lord, we pray na, Lord, tunawin niyo na po ito. Ayon po sa inyong habag, ayon po sa inyong awa, Panginoon. Lord, kung hindi man, Panginoon, O God, meron kayong mabuting layunin sa mga bagyong ito, O God, upang kami turuan, upang kami po i-provide even ang mga tubig, Panginoon, God, na nangangailangan kami. Lord, kayo po ang nakakaalam ng pinakamabuti para sa aming buhay. Lord, we just want to dwell in your presence because in your presence, there is fullness of joy. Nandun po sa inyong presensya, kahit na po saktan kami sa labas, Panginoon. Ngunit, Lord, papasok kami sa inyong presensya dahil nandun po ang tunay na kagalakan at kapayapaan. To you be the glory and honor and power and majesty. In Jesus' name we pray. Amen.